si Mara P. Elanot, isang makata, essayist, saka freelance journalist. So as a journalist, okay lang sila ako. Ngayon, nagpapatuloy pa rin ako magsulat dahil kaligayahan natin yun. Self-expression. So pagbati sa lahat, ito ay bahagi ng proyektong tinatawag na Akdang Buhay, kung saan gusto nating makapanayam ang iba't ibang manunulat sa ating panahon. So ngayon, kasama natin si Mara Lanot na makata at nagsusulat din ng mga sanaysay. Guro, kilala bilang feminista at tagapaghawa ng landas para sa katulad ko na kababaihang manunulat. Nakasama ko si Mara sa Concerned Artists of the Philippines at isa pa pang pangkat ng mga kababaihan, kaya masayang-masaya ako na kasama siya ngayong araw na ito. Hello, Mara! Hi, Joy! Hi! Sa totoo lang, ang una mong libro na nabasa ko ay Passion and Compassion. Parang pag Mara Lanot, parang halimbawa may pa-contest, di ba gano'n? Eh, Mara, may sumunod na Passion and Compassion? So, yung gano'n. So, gusto ko lang itanong, yung opening poem mo, ang Come to Me in the Raging Beauty of the Night, at ito rin ang title ng unang bahagi. Di ba? Bakit? Curious lang ako. Parang hirap sagutin kasi hindi ako sanay mag-explain ng mga tula ko. Oo, ganun. So, makikita siguro, mapapansin doon sa Passion, ang laki na influence ng, kasi literature major ako, English lit. So, ang laki na influence ko na nabasa ko, kung ano yung mga metaphors, kung ano yung mga symbols or whatever, no? Nung una nung nag-aaral pa ako sa UP, kasi tamad ako mag-aral no? Hindi ako diligent student. Pero laman ako ng library, kamukha ng aking mga barkada. Yes, I had a barkada. Believe it or not. Loner, puro loners. So sa UP main library, nag-uunahan kami magbasa ng mga hindi tinuturo sa klase. Yan nga, sina Simon Boy, di pa panahon namin yan sa klase. Si Jean-Paul Sartre, Rilke, Baudelaire, hindi pa rin tinuturo sa amin, di pa panahon wala pa sa curriculum. So yan ang mga, wow, parang ang tanda no? Ang dami ng bago ngayon. So later naman yung mga Black poets, later yung mga Latin American poets, tapos napunta sa Filipino poets, medyo late Kasi naman hindi ganun ka well distributed ang books nila, hindi ganun kakalala. At saka hindi pa tinuturo masyado dati. Pati beat poets, hindi pa rin panahon namin yun. Kasi do not go gentle into the night. Yes. Yung Raging Beauty of the Night, parang may kinalaman na sa isang poem na may tiger or something. Hindi ko na maalala, pero ang daming references or allusions sa mga yung tiger. Yeah. So, yun, yung mga nababasa ko, maraming allusions sa mga existing poems and poets. Now, ever since, bago pa ako gumawa ng mga profiles, mahilig na ako talaga magbasa ng biography. So, marami sa mga early poems ko, even early poems, na tungkol sa, or may allusion tungkol sa mga buhay ng ibang writers like Rilke, mga favorites ko noon yun. Meron ako mga ganun. May dalawa kang tula na bumabanggit kay Simone de Beauvoir. Bakit siya naging inspirasyon sa'yo? Siguro, kasi ang tagal ko na nabasa si Simone de Beauvoir, lakas talaga na influence sa akin. Kasi napaka-relevant niya, nakaka-identify ako, nakaka-relate ako sa kanyang buhay. Catholic siya, lumaki siyang Catholic, lumaki akong Catholic. So may mga similar experiences. Lalo na sa lipunan na
pinakita niya kung paano nagiging inferior ang babae sa lalaki. In a patriarchal society, parang yung French Catholic Society ay similar sa atin. Sa home, within the home, and within society, parang similar. C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie. En particulier, c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. And then, yung lumaki kasi ako, okay, liberal-minded ang father ko, ang mother ko stricta. Mas stereotypical lang kanyang para bang, kunyari, oy, sabihin sa akin, ba't hindi ka mag-aral magluto? Paano kung mag-asawa ka, hindi marunong magluto? Sabi, kailan ka ba magluto? Bakit? At saka, wala naman sa aking pangarap o plano sa buhay na mag-asawa. Actually, sa totoo lang, hindi ako nagsisinungaling. Hindi nga ako lumaki sa romance. Hindi ako lumaki sa romance. Between Hardy Boys and Nancy Drew, I'd read Nancy Drew. Between this and that, I'd read something that hindi yung usually kinahihiligan ng mga teenagers na babae, ganyan. Tapos, syempre, observation ko sa bahay. Sasabihin ng mama ko sa akin. Kasi ang mama ko, laki sa madre. Sabi niya, ay, iligpit mo na rin yung kwarto ng brother mo. Ha? Ba't ko ililigpit yun? Akala doon, hindi ako gumagamit na. Ligpit niya sarili ni kwarto. Ako ba, pinapaligpit ko kwarto ko. So, mga ganun ako. So, parang tipong, maga pala nagre-rebelde na ako sa bahay. Ayun, tapos, pero ang papa ko nung was more supportive when it came to what I wanted in life. What I wanted in life. Siyempre siguro, product of his generation, parang may mga bagay din na para sa kanya, hindi rin parang talagang angkop sa babae. Maybe it's the surroundings, it's the way people look at certain things like profession, no? Kasi idol sa papa ko noon. Poet siya, journalist. Gusto ko maging journalist. Eh, gusto ng papa ko sa UP ako mag-aral. Eh, wala naman journalism sa UP. Gusto ko sana UST kasi may pivot doon, which includes journalism. Sabi niya, basta sa UP ka, wag ka sa UST, mga ganyan. It was only because hindi siya nakapagtapos sa UP. Alam ko kung nag-kick out siya or what. Basta hindi siya nakapagtapos ng degree sa UP. Kasi siya parang working student. Nagtatrabaho na siya sa periodiko. Siyempre, divided ang kanya attention. No? Siguro hindi niya yung gano'n. Kasi multitasking nila kaya. Gusto niya patunayan pwede ang isang lanot sa UP. Anyway, so, sabi niya, at saka isa pa, you don't have to take up journalism. Dahil what you need is a good literature foundation. Isa pa, sabi niya, parang may nasabi siya na, kasi nung panahon niya, yung mga babae na journalist, hindi masyadong tinitingnan with respect, total respect. Kasi makasamahan nila, dominantly mga lalaki, di ba? So, parang, well, to put it bluntly, parang kampaka. So, he was talking about foundation. Sige, niwala naman ako. Sige niya nga, si UP ako yun. So, tumatak sa akin ang kanyang mga thoughts. Madaldal yun Hahaba mga sulat. So, napakaklaro. True. Tapos sa katunayan nga yan ang napansin ko. Marami kang mga tula na homage sa iba pang tula. Pumunta naman tayo sa pusa. Di ba? Kasi naisip ko naman sa tulang Woman Surprise, meron kang a woman is like a cat.
Eh, di ba mahilig ka sa pusa? Bakit mo nasabi yan? Kasi naalala ko dati, nung pumupunta ako sa bahay mo, may mga pusa, di ba? Oo. Mahilig ako sa animals. Mahilig ako sa aso at pusa. Pero nung tumatanda na ako, napansin ko, mas mahilig yata ako sa pusa. Siguro yung character, kasi ang aso, mas clingy, alam mo yon. Mas clingy siya, masyado siya demonstrative, masyado siya emotional yung aso. Pag nakita ka, dadambahan ka, ganyan. Pero yung pusa, minsan moody, ayaw ka pansinin. Tapos, I found out, yung palang birthday ko, ang patron saint is Saint Gertrude of Niveles, who is the patron saint of cats and gardener. Oo, diba? So, meron kang tula, yung himig, kausap mo si Ilinia. Meron kang linya na, hindi Ilinia, hindi totoong ang rimay nakatanikala sa isang gunita. Oh. Pwede mo bang ikwento sa amin yung kwento behind itong conversations na ito between poets? Hindi yata kami masyado nag-uusap ni Ilinia. Kasi binabasa ko siya at naging fan ako ni Ilinia kasi bihira naman ang mabasa kong gano'n, no, sulat ng babae. Maganda, malalim. Siguro another reaction na yung para sa akin noon pa man, bakit ang isang tao, babae o lalaki, magpapatali sa nakaraan? Kung tapos na yun. Huwag mo nang babalikan yun. Hello. Hello. Anyway, yun, siguro reaction na naman sa mga certain beliefs or attitudes or practices na hindi ako sang-ayon. Diba? So marami kong tulang ganon actually. Huwag mo nang katin ang nakaraan. Move on. Yes. Move on moment. So, ano yung nag-click sa'yo at naiisip mo yung pag-reframe nitong mga images at saka metaphors na ito? Ang nasa isip ko lang noon, para bang jumping board, di ba? Meron kang image, meron kang linya. Ay, teka muna. Ito pwedeng gamitin, parang i-adapt sa totoong buhay or sa mga pangyayari sa reality. Di ba? Hindi ka naman kasi pwedeng out of the blue, eh. Hindi naman ako science fiction writer. So, tipong, may imagination, pero at the same time, merong grounded sa reality. And that will be more obvious sa mga Filipino points ko. Yung mga akda mo, binabasa ngayon ng maraming kabataan, yung iba pinag-aaralan sa klase. Kung minsan, hindi sila ganon ka-aware siguro na ganon karaming collection mo at nagsusulat ka sa 3 wika. So, siguro magsimula ako dun sa tanong na pwede mo bang ikwento ang pagsisimula ng mga koleksyong Sheaves of Things Burning at Flowers in the Sun? Noong una, wala naman akong balak magkaroon ng libro. Now, may isa tayong kaibigan, si Isan Juan Jr. na lumapit sa akin at sabi niya, merong bagong publisher na gusto mag-publish ng mga bagong libro. So kung gusto ko raw, bibigyan niya, pahingi ng manuscripts at ililimbag yung libro ko. Yan. So that was my very first book, Sheaves of Things Burning, na napakanipis at puro tula sa English yon. Kasi sa English ako nagsimula magsulat. Doon naman sa Flowers in the Sun, ano yung kwento ng koleksyon na yon? Ayun naman ang si Papa ko naman, namamahala doon ng Tama Raw Publishing, no? Company. So, sabi niya, ba't di ka maglabas ng second book? Ay, ano naman? Second book ko. Biglang,
puro mga surprise, puro mga hindi planado. So, well, okay, sabi ko, sige, hanap ako. Tapos, yan, collection, manuscript po yan eh. O yan, flowers. Hindi ko alam kung flowers in December, flowers of the sun. Kung nga, hindi ko matandaan. So, ang pangit ng cover nun, kasi ako nang nag-design, ang corny-corny. May sunflower, tapos biglang may festo dun yata. No, I don't even remember. So, it's such a simple cover design na done by yours truly na kapal. So, walang nangyari doon. Hindi yan sumali. Kasi hindi nga ako pala sali sa contest. So, walang sinalihan yun. Basta, ayan lang. Yun lang. I think it's also in English. So, marami kang tula na bulaklak yung metaphor. May sunflower, may rasol, rosebud, azucena, pwede mo bang may rosas, ganon. Pwede mo bang ikwento ito, yung paggamit mo ng bulaklak as metaphors? Kasi ang papa ko mahilig magtanim. So marami kaming prutas dati, puno ng prutas, marami kaming bulaklak. Kaya gustong-gusto ko ng bulaklak. Ngayon, syempre, depende yun sa kung ano yung mood ko at the moment na kung ano yung maturity. Anyway, yung pananaw mo, di ba, nagbabago. Ang ganda nga sinabi mo tungkol sa image ng, kunyari, bulaklak. Hindi siya static. Dynamic siya, bago. So, pwede siya malanta, pero pwede siya mabuhay ulit. Ganyan. Kaya nga naisip ko, parang ibang-iba talaga ang bulaklak kapag ginagamit ng babaeng Makata. So yun ang napansin ko among women poets. Sa lalaki, basta ang bulaklak lagi lang fresh and beautiful. Static siya. Oo, static siya. Oo. Ano ang iyong habits sa pagsusulat? So, ikaw ba ay laging may kape? Ikaw ba ay nagsusulat sa gabi? May particular na oras? Whatever. Parang napaka-anarchist ako. Parang wala akong disiplina. Parang wala akong disiplina sa pagsusulat. Bakit mo nasabi yan na wala kang disiplina sa pagsusulat? Wala, kasi yung iba, okay, uupo ako ngayong oras na ito sa mesa at ako yung magsusulat. O kaya, meron silang notebook, pag may naisip na linya, bla bla bla, yan, sulat. Ako hindi parang tamad, parang, dictated, quote unquote, ang aking pagsusulat. So it can happen anywhere, anytime. Halimbawa, tutulog na lang ako, antok ako, bigla may naisip ako, hindi na ako makatulog. So, tapos pag nag-walkie ako sa umaga sa kalye, pwede rin bigla may maisip ako, maaring first, one word, from there may idea, or one line, tuloy-tuloy na pag uwi ko, kompleto na yung tula. But then, dahil nga according to mood, parang dictated, dahil hindi ko alam kung sino nagdidikta sa akin. Secret news. May secret news. May mahabang panahon ng aridity. Sabihin, napaka-uncreative ko. Wala lumalabas. Wala. Hindi ko mapilit yun. Halimbawa, nakabuo ako ng isang stanza, ay ang pangit. Yung iba tatago yun, di ba? Ayusin. Later on, maybe after a week, after a month, whatever. After a year. Ako hindi. Kung hindi ko nagustuhan, tapon. Delete. Unit. Kasi hindi ko na yun magagawa. So I have to start all over again. But walang forcing. If it comes, it comes. If it doesn't, it doesn't. So, ewan ko ba't ganun. Kaya, kung minsan pag productive ako, na hindi ko lang bakit, minsan once a day, daily nakakapag-produce ako ng tula. Wow! Kung minsan naman years, hindi ako nakakasulat. Years talaga. Nakaka-frustrate. Nagbibiyahe ako pag sa Manlog ko, sasakay ako ng bus to nowhere.
Wala akong destination in mind. But it wasn't to be able to write or look for something I could write about. Okay. Para lang ma-wash away. Para ma-blow away. Oo. Sa manalog ko. Oo. Kasi isa pa, overprotected ako eh. Mm. Overprotected ako. Especially ng mama ko. Kasi interna. Malaki sa mother. But those were those days when I was young and saka syempre iba na yung isip. Pero syempre habang tumatagal, naging close naman kayo ng mama mo. Ang problema ko, I easily forget eh. Kahit na hindi masyadong matagal, kahit recent lang, I forgive. Everyone who made my life difficult in my jobs, I've forgiven. Ang problema ko, I can't forget. Oo. All the memories are here. So, may panahon no na hindi ko alam kung nung nagsusulat ka, uso na yung mga creative writing programs na pwede kang makakuha ng BA degree in English, major in creative writing. Kasi nung una wala pa yung mga yan eh. Ang choices mo lang ay yung English as a language or complete major ka, ganon. So, sa panahong yon, at pakiklaro lang sa akin nung panahon nyo, kung totoong wala pa at that time na creative writing as a major, no? At kung wala, nakatulong ba sa'yo ang writing workshops at sa anong paraan? Una kong writing workshop ay sa UP Baguio, the first UP Writers Workshop. Ngayon, pagdating doon, may umiiyak. Ba't sila umiiyak? Nag-criticize ang kanilang obra, whether it's prose or poem. Ako naman, pagdating sa akin, bahala na, it's your opinion, this is democracy, at saka, bakit ako iiyak? Sabihin mong pangit, okay lang. Totoong pangit na magagawa ko, di ba? So, meron ka ring mga tula na tungkol sa karanasan sa ibang bansa. Letter from Abroad, Autumn in Iowa. So, siguro baka pwede mo lang ikwento sandali yung karanasan mo doon sa workshop sa Iowa at yung mga tula siguro na ibinunga naman nung karanasan, yung experience na yon. Autumn talaga pinaka-favorite ko. Para feeling ko, sana may autumn tayo. Kasi ayun na naman, nagbabago ang nature. Bago nature, nagbabago ang kulay ng mga puno, etc. Tapos, ang sarap ng weather. Tapos, well, sa Iowa for instance, ang kanilang main source of income ay corn. Oo. Corn and hogs. Yung gano'n. Di ba Corn. pati baboy nga parang natulaan mo rin? Oo, ang ganda ng hogs. Ang ganda ng pigs. Kasi yun nakuha ko dun sa nag-aalaga. Siyempre habang inaalagaan, napapamahal sa kanila. Tapos, ang lungkot nila, pagdadali na nila sa market. Oo nga naman. Diba? Oh. Siguro pag ako ganun din nakakain. So, napag-usapan na natin kanina, di ba, na nagpunta ka sa Iowa, workshop din doon. Pero I think, bukod pa doon sa pagbibigay ng feedback doon sa akda mo, meron ding pakikisalamuha sa mga manunulat na iba't iba ang lahi. Di ba? Yun ang karakteristik nung Iowa eh. Mula kayo sa iba't ibang bansa. Oo. So, curious din ako, ano ang naging epekto sa iyo noon? Meron bang kang insights doon sa panulat nitong ibang mga writers na ito? Actually sa Iowa, dalawang klase yan eh. Yung isa, workshop. Yung sinalihan ko, yung kinuha ako, hindi siya workshop eh.
study our works. We just present our works. You want to read, share your work, ganun lang. So that was a full grant. Ewan ko kung CIA. Pero state partly funded by, or largely, by State Department. Ang yaman namin noon. Meron account, etc. But it so happened that during our time, ang saya-saya kasi we all belong to the third world. Oh. Africa, Latin America, Asia. Kaya, and we were always of the same generation, mga participants. We also had lots of time to travel together and once or twice individually for choice in place. So, because of coming from the third world, more or less and almost same generation lahat, we had lots of common interests, mga tipong anti-ganito, anti-ganito, pro-ganito, pro-ganito. Oh. Ideologically, talagang nag-click kami, kaya we gave a close group. Masaya. Maraming beses ka na rin na imbitahan sa ibang bansa, no? Para magbasa ng tulamok. So, alam ko yan kasi sa particular, inimbita ka ng Japan Foundation yata yon, di ba? Salamat. Oo, at kami naman, kami naman ay naatasan lang na tumulong sa pag-host para namang may mga Filipino din nakiki-wave sa pagsalubong sa inyo. Siyempre, malamig ng panahon na yun. Meron akong kaibigan dito, kapitbahay, nalaman niya, concern siya. So, pinahiram ako ng leather jacket. Pagdating doon, mamamasyal ako. Sabi mo, ay, bakit siya suot mo? Mapagkakamalan kang prosty or something. So, you lent me a very nice red, I think it was a red jacket. Red coat. No, di ba? Pulang-pula. Sabi ko, mas type. Kasi hindi ko type mga leather. Oo, mas bagay sa iyo yung coat at mahaba. Oo. Diba? Hindi naman kang prompty. Okay. Lahat ng aking biyahe libre. Pag sinabi hindi libre, sorry, I can't afford. At saka kung minsan sasabihin, sige, advance mo na lang ang fare and all. Pagdating dito libre naman, we will reimburse you. Sige, parang I take the risk. So, ganon. Few times na I pay first and then they reimburse me later. Pero ay saya kasi ano naman ang gagastusin ko, no? So, masabi ko lang na pinakamasayang, well, of course po sa Japan. Pinakamasaya pang ibang festival na napuntahan ko ay pinakamasaya Mexico. I went there twice. The other one was all women, poets then. The other one was women and men. Ako lang ang from Asia, Mexico. And then Medellin, Colombia. Ay, kasi nakakapag-Spanish ka, in fairness lang, di ba? Kaya medyo up-hope ka naman sa mga bansang yun. Kasi pwede ka naman magdala ng hindi, yung kung gusto mo, original language mo, pwede rin. And you can translate or somebody will translate it for you in Spanish, for instance. Pero alam mo, ito experience unforgettable. Sa Medellin, Colombia, it's like Baguio, ganda ng weather, saka yung bundok-bundok. Anyway, hindi ako mahilig sa bundok. Pero maganda nature, parang dito ngayon. When it came, it was, I think, final. I think it was the final day. So, lahat nandun present. And then, ang daming tao talaga. Alam mo, mga Latin America, ang hilig sa poetry. So, nandun sila. Ang pinili kong basahin, babae kami. Parang it was something new for them, I read it in Filipino, babae kami. And then, after the first stanza,
nag-translate, binasa in Spanish nung isa, which I translated. Pero meron reader na artista, stage actress, actor. After the first stanza, nagpalakpakan sila. Alam mo, Day, hindi ako nagyayabang, pero nagyayabang na nga. After 5 minutes, hindi pa tapos ang palakpakan. Bata, matanda, babae, lalaki, palakpakan. Pero first time sila nakarinig ng ganong klaseng tema. And they were really clapping and I just couldn't go on reading. So, finally, nag-die down. So, I went to the second stanza. Papalakpak na naman sana biglang nagbasa yung interpreter ko. So, hindi sila nakapalakpak to their heart's content. Babae kami. Nagluluwal ng sanggol at tagapagmana ng mundo. Marunong kami umaninag ng hugis sa araw at gabi. Marunong maghimay ng kulay ng bagay. Marunong sumalo sa kaluluwang babagsak. Marunong magmahal sa pusong maalalaan. Marunong lumaban at magwasto ng baliktad habang naghahagdi sa ikagaganda ng daigdig. So, ang unforgettable doon ay how it was received. It was something new to them, no? I don't know why. O baka kasi Latin America macho, no? Kasi ang mga nagsasabi ng mga male critics, di ba? Sila nagsiset ng standards na what to look for, criteria, what to look for in what is great fear, what is great creative work, what is a great whatever. Right. You have to talk about war, you have to talk about ganun, what concerns them. Pero yung everyday life, like in the kitchen, everyday work of women, hindi yan considered by them, hindi yan considered great. So, ang babae kami actually is, I would consider probably one of your most famous na tula. Di ba? Parang lagi siyang lagi siyang nako-quote, di ba? O lagi siyang napipiling basahin. Women's Day na, basahin natin ng babae kami, ganyan. So, Gugulat na ako, meron ako nakita sa YouTube, may nagbabasa ng babae kami. Parang, ay, wala yatang paalam to. Teka, may naalala ko. Sa Iowa, dinala ko rin yon, yung poem na yon. Nang basahin ko, tumingin sa akin yung mga lalaki. Mga kalalakihan sa grupo. Sabi nila, you're a feminist? Why? Sabi ko, Brazilian. Sabi ko, why? But you look so feminine. Sabi sa akin, but ano pa kanilang picture ng image ng feminist? Kala nila yung mga parang mga, alam mo namin, mga lesbian. Oo. So, hindi makapaniwala. Pero, sa loob-loob ko, kasi mawala na ako ng fans. Ay, hindi naman. Wala sila magawa. Nung sinulat mo siya, meron ka bang backstory? Wala? O ano ang maybe or yan ba yung panahon kasi ng pagiging ng involvement mo sa women's groups, feminism sa Pilipinas? Wala pa yata women's groups noon eh. It is just a reaction to how women are usually depicted in literature and in reality, how women are considered, di ba? So, nandun lahat ng mga images. Yes. Hindi laruan, hindi kami ganito, ganun. Puro hindi. Pero ito sa dulo, ito kami. Ang kakayahan namin. So, ito sa reaction. Anywhere you look naman, ganun. Some people, they really count, especially the women. How many are women among the national artists? How many women are in the award, Right. you know, even movie directors, ilan mga women na nagbibigay ng award. Award. So
So sabi ni iba, kailangan na, kaya nangyayari yung separate anthologies, separate festivals, ng puro women lang, separate whatever. Kaya nangyayari, nakakaroon ng separate organizations ng women. Otherwise, nung una natin yung Gabriela, sabi ng male leaders, ba't kailangan pa ng all-women group? Sasabi, at saka lang nag-aral ang Gabriela. Ganito ganon, nag-aral sila ganito. Finally, sabi lang, kasi tagasunod lang kami sa inyo, tagagawa lang kami ng sandwich, tagahanap ng pera. Yun. So, lahat ng arena, no, lahat ng fields, ganon. Pero, naging active ka sa CAP Women's Desk. Yeah, kasi I believed in the cause. Kasi yung CAP mismo, parang na-frustrate ako kasi hindi natatakil yung women's issues. Di ba? Talking about freedom, equality, etc. Bakit walang women? Bahagi ka nung Women Writers in Media Now, di ba? Kasi kung hindi ako nagkakamali, ito na yung pinakaunang libro na koleksyon ng mga akda ng kababaihan. So, Pilipina? yung Filipina 1 and 2. Merong isa pa before that, Karaw. Ano yun yung kinakrip? Karakoa? Karakoa. They had a book of poems by women. Before that. Or, kasi Filipino. meron din yung Karakoa na isa pa na ginawa nung nasa CCP ka na. No. Pero pwede mo bang ikwento sandali yung Filipina 1 and 2, yung Women Writers in Media Now, ganoon? Oo. Isa ako sa mga nagtatag nun. Actually, I think 3 kami. Si Joanne Maglipon, ako si Sol Rida. They went to the house and they said, what do you think of putting up a group of women writers? Ayun. So at first, hindi lang siya journalist. But it ended up with mostly journalists in English. Diba? So yung iba doon na in Filipino, who write in Filipino, napunta sa CAP Women's Desk. Paano nyo naman na-conceptualize yung Filipina 1 and 2? Actually kasi gusto namin magkaroon ng project na tangible project. So isa na yung magkaroon ng anthology, syempre, di ba, medyo lasting. So, sige kako maghanap tayong publishers at ito na yung mga writers. Tapos dahil makapal yun, divided by 2 yung isa mas poetry, short story, play. Yung isa, yun yung mas journalist. So, yun yung 2. And then I approached who's this? Murato. Manolin Murato kasi may publishing siya. Sabi niya, sige titingnan natin pero wag muna ngayon. Parang siguro cautious siya, no? He didn't want to get into trouble kasi ano yun martial law yun political, medyo political na. So, I went naman to Gloria Rodriguez, the one who published Passion and Compassion. From Iowa, bumalik na tayo sa Pilipinas. So, ano naman ang kwento sa likod ng plays, poems mo like Ermita? Ermita. Yun na yung mga observations ko sa nangyayari sa Ermita. I think it's a place of, well, you have lots of restaurants, you have also lots of clubs, mga pleasure, ano tawag doon? For pleasure. Yes, Marami yes. mga, should we say, prosti, France. France kasi iba doon ng prostitution, di ba? Yes, yes. So, yun na observation. Ito naman ay pang student na gumagawa ng term paper question. Kasi hindi ba yung mga estudyante susulat sa'yo tapos sabihin nila, pakiliwanag mo nga itong problema na ito. Anyway, so
Ako ay lagi akong ang talagang hinahangaan ko Mara sa mga tula mo ay the way you end your poems. Yung ending mo lagi ang hinihintay ko sa tula mo. So halimbawa, magbibigay lang ako ng example sa Desert. Bakit may linya ka na? Bakit ang ending line mo ay shackled only by freedom? O ano naman yung kontrapunto na yan? Mahilig ako sa contrast eh. Mahilig ako dyan. Hindi naman ako great fan ni Pac, pero kontrapunto. Oo. Minsan bigla kami nakakaisip, diba? Na biglang, contrast, diba? Kasi sobrang lawak para bang dagat. If you're surrounded by desert, parang dagat na free ka. At the same time, parang, anong gagawin ko dito? ang freedom ko pala dito. Anong gagawin ko dito? Yun nga. O, di ba? May masusulat na mga estudyante para sa kanilang term paper. Nakaniyo. Kasi yun pala ho. Yun pala ho ang sabihin ng Desert. Para sa akin, kasi hirap ako mag-explain ng sarili kong tula. Alam ko, mahilig ka mag-ballroom dancing. Diba? So, simply, ano ang favorite ballroom dance mo? Tingnan ko kung pareho tayo. Mabibilis. Samba, mabilis. Samba. Jive, parang Ay, boogie. jive! Oo, ang saya ng jive. So, meron ba itong impluwensya sa mga tula mo? Or meron ba itong connect? Oo, meron. Lumabas sa Witch's Dance. Kaya ang title yan, Witch's Dance. Ang connection niyan, yung physical. Okay? It's a physical activity, ballroom dancing or dancing in general, which connects me to something more spiritual. Ito hindi mag-gets ng mga lalaki, ha? Minsan may mga as usual. Sabi ko, alam mo, every time I dance, para pag I thank God na I can do that. And it gives me freedom, physical freedom, and at the same time, yung gratitude lumalabas. Yung hindi ka mapigilan. But I think it's how should I say? Yung pleasure is really God-given. So may connection. Hindi lang ako yung ganun eh. Marami ibang babaeng ganun. Siguro yung iba purely physical. Pero para sa akin, parang ay, thank God. Yung parang ganon. Actually, yung music nag-e-echo sa poetry mo. Kasi ang nanay ko musikero. Musikera siya, hindi siya palabasa. So, pag may nabasa siya, hindi niya maintindihan. Ba't ba ako magsusulat? Di ba? Hindi niya maintindihan. May kinalaman pareho sa parents ko, sa papa ko, sa mama ko. Kasi lumaki akong puro music sa paligid. Ngayon, yung mga sulat naman ni papa ko, kasi poet din siya, ay may music rin, di ba? May musical, malakas ang rhythm, malakas ang yung pagtunog ng mga words, musical din. So, siguro hindi maiwasan yon yung hindi ako sanay sa jarring. Hindi ako sa mga jarring. Siyempre, malakas sa epekto ng motherhood, ano? Iba yung wala kang iniintindi, wala kang inaalagaan, wala kang pinaprotektahan o kinatatakutan sa anong mangyayari sa anak mo or something. So, habang tumatagal, ang treatment ko, ang language ko, nag-iiba rin. I saw to it later on na kung ano man sinusulat ko, naiintindihan ng anak ko, ano man ang age na, at lalo na naiintindihan ng nanay ko. Naging guro ka rin, di ba? At kung hindi ako nagkakamali, iba't iba pa yung tinuturo mo, di ba? Kasi meron kang mga klase na nagtuturo ka ng women and film, nagturo ka rin ng creative writing, at nagturo ka rin ng panitikan.
Eto, nung pumasok ako sa pagturo kasi wala na ako sa CCP. And naisipan kong mag-aral ng Spanish. Si Baby Brillante sa Sony Grade ay sabi, ba't hindi ka mag-aral sa UP o magturo? Anong pag-aaral ako? Spanish. Sabi ko, anong merong offer sa Spanish? Nung sabi niya translation, ay gusto ko, type. O din, nag-aral ako. At the same time, meron yata nag-alok ng gusto mo magturo. Isa na si Jim Pantoja Hidalgo. Yung sa Creative Writing Center. Tapos yung sa UP Mascom, ayun, akala ko feature writing. Hindi, dinala sa film. Sa film. Sige, at tuturo ko sa film. Sabi, image of Filipino in film yata or something. Tapos pinasok ko na rin ang history ng cinema, Philippine cinema. Sumuko na ang mga Amerikano sa Hapon. Sa mga panahong to ay dapat maging matatagang tao. Ang digmang ito, ginawang hayop tayong lahat. Himala! Tayo ang gumagawa ng mga sumpa sa mga Diyos, walang himala! Lagi natin sinasabi tayong mga Pilipino, sang diwa, sang damdamin, sang gawa. Tandaan nyo ito, Pilipino rin kayo. Enjoy ako kasi I would invite friends like directors and writers sa klase, TY ha. So, yung mga estudyante, they would prepare naman sweet. They would prepare merienda. Ayan. Thank you. So yan, sina Loris, sina Lino, sina Ishma, si Maugia Samonte. Takanta sila, bakit si Maugia Samonte? Sabi ko, minamaliit niyo yun. Hoy, gumagawa yan ng box office ST films para makagawa ng political films. Okay na yun. Tapos, sino pa ba? Basta yung mga kilalang directors and scriptwriters noon. Tapos yung head, nire-recruit niya lahat bigla. Gusto niya i-recruit magturo. Siyempre, hindi naman gusto. Saka magkakaroon yun. Tapos, ang masaya doon, there was a time also na sabi ba naman sa akin, ano pang gusto mo ituro? Anong kaya mo? Gusto niyo image of women. Nabuhay na naman ako. Image of women in films. Sa mga Tagalog films. Oo. What I did was, okay, every meeting, which was not every day, siguro mga once a week or something, may palabas ako. So, time na yun. Tapos, discussion. Discussion. You think, maiksi ang oras, pero okay lang. Now, there was a time, sabi ko, i-research yung assignment nyo, mag-submit kayo ng report tungkol sa what is comedy, what is drama, what is melodrama, etc. action. Kumbaga yung mga genre. Kapag ipag-submit ba naman ang mga reports, ay itigil na yan, sabi ko. Itigil na yan. Ang ginagawa nyo, nakaka-copy and paste kayo sa Wikipedia. Huwag na lang. Akala nila, hindi ko alam ha. Tapos hindi pa noon binabasa yung CCP Encyclopedia. Nandun lahat. Hindi na binabasa. And hindi ko alam kung nagturo ako ng porn. Hindi yata. Tuwan-tuwa sila. Tapos sabi nung head dati ng film, pero mo si Ricky Lee, dinadala pa niya sa bahay yung kanyang mga estudyante para manood ng film. Sabi ko, what's wrong with that? Sabi ko, ako lang malaki ang bahay ko, di dadalhin ko lang sila. Relax, di ba? Makakapanood ko ng magandang choices na films ko. So yun, meron kaming mga hindi pagkakaunawaan. So, nabanggit mo, naging director ka ng literature sa CCP ko at nagkasama pa tayo noon kasi nandun din ako sa CCP at that time. So, paano mo ilalarawan ang karanasang ito na opisina, totoo lang naging office girl ka kasi ikaw ay Associate Artistic Director for Literature, Film, and Media Arts. Parang ganon yung but you were Associate Artistic Director. So, office situation talaga ito. Paano mo ilalarawan yung karanasang ito at bakit ka umalis? Kala mo anarkista, hindi pwede mag-office.
office. Yun yung first time kong nag-office sa malayo sa aking tinitirhan. Ayoko sana eh. Kasi, yun yung after EDSA. So, Cory Yes, time na. 87. 86. 86, 87. Kinukuha ko ni Nick Johnson, I think, towards the end of 86, going into 87, Mara. So sabi ko, hindi ako pwede. Sabi ko, hindi ako pwede kasi may grant ako, I have to go abroad. And that will take 3 to 4 months. Sabi ni Nick, hintayin ka namin. Hintayin kita kasi walang maganda doon. Tapos sabi ko kay Pete, sabihin mo naman kay Nick, maghanap siya ng iba. Ayoko na layo-layo. Yung maisip ko yung traffic, ayoko na. Basta hintayin daw ako. Malaki swelda. Kasama pala yung visual arts doon. Tama, visual arts, oo. Basta non-performing, kumbaga lahat ng non-performing arts, yun ang sakop mo. Kasi sa ilalim nung, kumbaga division nyo, several departments. Right? Doon kita nakilala sa CCP. At doon ko nakita, may kinabukasan si Joy bilang Makata. Doon lang ako, ito side kwento lang ito, naaalala ko na isa sa mga unang tula ko ay na-publish talaga dahil ang CCP ay naglabas ng Ani. Tapos merong journal yung Ani na naka-dedicate sa women. Yes, the women's issue. May women's issue. Palagay ko parang isa yun sa mga una kong na-publish na tula. Kasi di ba hindi naman ako talaga basta nag-teatro ako bago ako nagsulat-sulat. So ang dami magaganda mong ninyong projects noon sa CCP. Bakit ka umalis? Intriga. Kapapasok ko lang gusto ko na umalis. Nakaalis ako nung si Nick ay nasa Hawaii. Kasi malayo siya sa Pilipinas. Nag-long distance ako sa office pa ni Bill Rojas, yung presidente ng CCP, para magpaalam kay Nick. It was the third attempt na magpaalam. There was an offer for early retirement, so I took advantage. And I said, Nick, paalis na. Kasi pala, I discovered na pag nandun ka sa ganung posisyon, as if it's such an enviable position, ang dami na iinggit, ito lang ang ginagawa mo sa kanila. O, sa tingin mo, ikaw nga, tinutulungan mo pa nga sila, diba? Ang dami na iinggit, it's actually outside of the office. It's not inside. Siguro nung bandang una, nababother ako sa yung pagtingin ng iba, like, lalo na pag naging boss ako, ganyan, ibawa sa CCP. Kunyari, ang daming kumakontra sa akin, tapos sinasabi ko kay Tito, ikaw nandun sa position ko, hindi ka gaganyan mo. Palibasa, babae ako, asawa kita. Pinapahirapan ako ng mga hindi dapat, So, pero later on, na ako pakialam kung anong kaliligaya nila. Kung gusto nilang mag-terrorize, di bahala sila yung kaligayahan nila. Mas nakamasaya. Sabi ko kasi, ang point ko naman ay do my job as best as I can without thinking of pleasing whoever, no? So, at saka ang standards ko ay walang kinalaman sa marriage, sa tao, or what. Basta ang standards ko, may kinalaman lang, you want to help others, you want to do your job well by helping others, sige. Pero, if you're saying na, ang ginapag mo yung posisyon na nakakamali ka. Never in my life ako gumagapag sa posisyon, no? Never in my life. Actually, ako nag-apply kaya ba? Pero, kasi siguro tamad din ako, in a way. Kasi homebody ako masyado, kaya itong pandemic, okay lang sa akin. Pero yung ka-apply ako kasi gusto ko ito, gusto ko yun. Okay, I'm in such maybe a blessed situation that
Sometimes when the time comes that I really need something like maybe a job, no? Ito na yung opportunity, lumalapit sa akin, so I don't apply. May mga tao dyan na, oh, gusto mo dito ka, there. Oh, sige, I'll try. Pumunta tayo doon sa wika at saka yung mga sinulat mo. Kasi nag-shift ka, no? So, nagsimula ka sa Ingles. Hindi isip ko, bakit ka nagsimulang magsulat sa Filipino? Ano yan? Influence ni Ka-Amado. Kasi, siyempre, ang papa ko sa English nagsusulat. So, yun, na-influence ko, English poems niya, etc. So, yung mga binabasa ko, English or translated in English. Nagtayo ng newspaper si Papa ng ang pangalan Ang Masa. So at the time na nilabas yung ang bagong Masa, hindi sila magagamit ng Ang Masa kasi registered pa nun yun. So ang Masa, ang editor una si Romero, nag-disappear. Tapos sumunod sa kanya si Ka-Amado Hernandez. So, yung iba nagsusulat din like si Marquez, ibang manunulat sa Pilipino na medyo may edad na, laging hinihikayat, ba't di ka magsulat sa Pilipino? Hindi ako marunong. Hindi, madali yan. O di, ayun, una kong sulat sa Pilipino is actually prose. It's an article based on an article I read in Ramparts magazine. And it was all about how the riot police, local Filipino riot police, were trained by US. Newark, New Jersey became a city of race riots. Para buwagin ang mga union strikes, para buwagin ang mga protesters and rallies and demonstrators. Ganon. Kaya meron sila mga kasmas, meron silang ganyan. Yun na aking first writing in Filipino. Pinapalis nga, nagnenego pa. Ito pa, ayusin muna natin. Teka muna. Nagpo-programa kami ng tahimik, pero po kami ay marahas na itinulak ng mga kapulisan. Mga pulis po! Ngayon, paano naiiba para sa iyo ang pagsusulat depende sa wika? Ay, ang laki na epekto. Pag English, pwedeng detailed, connected in detail sa reality, pero pwede rin mas abstract. Pag napansin ko, pag Pilipino, parang automatic, nagiging realistic, yung parang experiences and everything, pati yung mga details, yung dinidepict sa poetry, talagang based sa kung ano yung nakikita ko, observation. Meron ka bang tula na sabay mong sinusulat sa dalawang wika? Yung nagsishift ka ng wika? Oo. Maski Spanish ganun yung nangyari. Parang dictation Yun, parang, ito. Lumalabas. Tuloy. Yung mga tula in Spanish, paano mo naman to napasimulan? Kasi 'di ba nag-aral ka tapos automatic ba nung nag-estudyante ka na ng Spanish ay sige, ako susubukan ko naman ito, poetry in Spanish. Ganito, nagsimula pala ako mag-aral ng Spanish. Nung nasa CCP ako, sabi ko, ang traffic, I waste 1 to 2 hours of my life in traffic, di ba? Sinubukan ko jeep, sinubukan ko, wala ko kotse nun. Sinubukan ko jeep, bus, MRT, lahat na lang. LRT.
Parang mangyayari sa buhay ko, kundi naaksaya yung say 4 hours a day. So, mag-enroll kaya ako sa Instituto Cervantes. Yun. So, dati hindi pa Instituto, it was Cultural Center of Spain. Doon sa Makati, malapit sa CCP. So, taxi ako, punta ako doon. So, I enrolled, no? Sa basic, I think I reached level 3. And then, nung nag-quit ako CCP, alam nga namang pumunta ko all the way to Makati para lang mag-aral. Wala kaya sa UP. So yun, nagtanong-tanong nga ako. Sabi nga ni Baby Brillantes, meron kaming offer na translation. Ayun, doon ako nagsimula ng maseri. But sabi ko, wala ko interest sa degree. I just want to learn. Maybe read literature, read poetry. Sige. So, doon nagsimula. I translated from Spanish to Filipino. Like, I translated Gabriela Mistral. I translated, sino pa yung mga ganyan? Then I looked for Filipino poets who wrote in Spanish. No? Nilda Barranco. Marami sila eh. Tapos, ang gagawin ko sanang paper, a collection of translations of women's poems from Spanish to ano. In fact, nakapag-publish ako sa isang journal ng College of Arts and Letters sa UP. Nung din pa si Papa ni Luna. Si Roger. Roger Sita. Sinuri naman ni Roger yung ano ko. Sabi niya, ang ganda ng translation mo. Ayun. So, na-encourage naman ako to go on. Kaya lang, hindi na. 3 units to go. Dapat nag-graduate na po sa. Sayang. Itong mga tula na isinalin mo, paano mo sila pinili? Siyempre, yun na lang. Kung gusto ko, kung hindi ko gusto ko. Gusto mo. Ayaw ko. Yan. Siyempre, yung content, di ba? Yung perspective, yan, siyempre. Siyempre, mga babae, usually, women's perspective, yan. Sa pagsusulat mo ng sanaysay, pagiging essayist mo, kung hindi ako nagkakamali, Dream Sketches, yung una mong libro bilang essayist. Okay? So, bakit ilang edition na yan? Ito second edition. O kasi iba pa yung meron ako yung maliit lang siya. Tapos, mga picture. Yeah. Ito UST, yung una Anvil. Bakit ka nag-focus sa paggawa ng sanaysay tungkol sa mga partikular na tao? Wala, interesado, di ba noon interesado ka talaga sa hanggang ngayon, mga biographies, autobiographies, masubukan ng totoong tao, ito ang interviewin. Bago mo ma-meet yung person, meron ka ng mga ideas about the person, di ba? What kind of person that is. Mabavalidate yun or hindi mabavalidate sa once na nakausap mo. Kasi pag once na face to face kayo, marami dapat tingnan eh. Yung kanyang kilos, yung kanyang body language, kanyang facial expression, yung kanyang pagtingin sa'yo o pag-iwas, ganyan. So you know, saan siya nasasabi ng totoo or saan. Nakakatawa kasi there's this profile I did of Amy Marcos. It's so funny kasi siguro 90% ng mga readers sabi, idol. Ano yung word? Something like, believe ka pala sa kanya, parang ganon. And sometimes they even think we're friends. And as you know, as a writer, pinipili mong salita mo, di ba? Right. Oo. At pwede mong, anong gusto mong i-focus. At that time, si Amy, yung suot niya, parang mismatched. So, i-describe ko lang. Wala na ako opinion. I-describe ko lang yun. So, akala ng iba, including that, akala yung
close ka at everything is, hindi I mean, there's a way of writing. Pwedeng question mark, pwedeng rhetorical question. I mean, you cannot be judgmental, pero you will, kahit pa paano, lalabas at lalabas sa opinion mo, sa choice of words mo. Meron bang sanaysay o tao na nahirapan kang isulat? At meron bang sanaysay na o tao na ang bilis-bilis mo namang nasulat yung tungkol sa kanya? Inisip ko, may nahirapan ako kay Nora Honor. Wala ba akong nagawang mabuti, Inay? Lagi kong iniisip. Ano ba talaga ang nangyari? Saan ba ako nagkulang? Kasi nung time na yun, hindi siya masalita. Diba? I mean, kasi gustong-gusto ko siya. Kaya lang, hindi siya masalita. Paano ka naman gagawa ng monosyllabic? Pero mas maswerte pa nga ako kasi nakukot ko siya si Nick Joaquin. He had to interview other people about Nora and write about Nora. Okay. May mga madali. Meron ako mga paparazzi. Paparazzi interview. Si Roger, itong runner, international champion. What's his name na? Bill Rogers. Marathon man. Ngayon, katulad ni Rene Sagisag, kailangan mo ng tape recorder. Depende. Like if it's Chanda Romero, who's so madaldal, I have to have a tape recorder. If it's someone like Nora, pwede wala na. Kasi wala ka naman mabilis mag-notes. Tapos nare-retain sa memory ko yung tono, yung, body language. Siguro yung observation mo na nasa-sharpen mo. Siguro unconsciously, pero if you are a good observer of everything, anything, you hear, you use your sense of hearing, sense of sight. So, diba yun ang kailangan sa writer? So automatically, siguro may filter doon, pero in spite of the filters, pumapasok lahat yan eh. Magiging, meron ka data bank. So, shift na muna tayo, Tita Mara, at pumunta na lang tayo ngayon sa personal life na isa pang bahagi ng ating interview. Baka naman pwede mong ikwento ulit ang inyong workshop love story ni Pete. Maraming interesado sa showbiz balita na ito. Oo nga, showbiz. Meron pala kayang showbiz section. Ito yung showbiz section. Kasi kanina doon tayo sa term paper section. Ngayon naman showbiz section tayo. Medyo celebrated yun, no? Kasi it's the first workshop that had two workshoppers ending living in a wedding. Ano pa? Anyway, nakakatawa yun eh. Bakit nakakatawa? Paano ko naman? Nakakatawa, nakakainis. Bakit? Kasi ayoko alam mo, di ba, wala naman sa aking balak buhay na mag-asawa. Tapos kaya lang ko nag-asawa kasi gusto ng mama ko. Alam mo, mama ko, very conservative. Laki sa madre. Naalala ko, sabi ko, ma, yung problema ko hating gabi na yon. Sabi ko, si Pete kasi nagyayaya. Ang pagkasal. Imbitahin natin si ganun. Ay, hindi, ayoko. Tapos maalala ko nang papunta kami sa simbahan, sa, mayor's office sa Pateros pala muna, tapos simbahan. Sabi niya,
paggawa tayo ng wedding gown. Buti na lang walang libre kasi December 24 yon. So napunta kami sa Aguinaldos. Sabi ko, sa Cubao, ma, di ba pwedeng red dress? Kinakasal na naka-red. Sabi niya, syempre white. Sabi ko, wala akong makita. Christmas. Tapos, nakita ko si Raquel Edralin. Sabi niya, ano ginagawa ko? Nag-shopping ka? Christmas shopping? Sabi ko, oo. Tapos years later, sabi niya, hindi ka nagsasabi, kakasal ka na pala nung araw na yun. So, I ended up buying, Vonel, knitted dress, mini skirt. Mini skirt talaga ang sinuot mo sa wedding mo? In mini. Wala akong masabi. So, na nasa coach na papunta na raw sa wedding. Inip ako. I just wanted it over with. Kasi nagbiyahe pa kayo papuntang Pateros? Oo, kasi yung mayor doon. Civil wedding muna. Ano ang naging karanasan mo bilang asawa ng political detainee? Bilang asawa, di wala naman akong ginawa kundi maghanap ng magpapalaya sa kanya. Kwento mo nga yun. Yung wala ka nang ginawa kundi magpapirma. Diba? Ang mama ko, ang driver ko noon, kahit hating gabi, naglalakad kami. Tapos, si Papa naman, sinamahan ako, pumunta kami kay Salonga, kasi kapitbahay namin. Pwede ba kanyang tulungan mo naman kami para kay Pete, ganyan. Ay nako, sabi niya, hindi ako pwede lumapit kay Marcos, hindi ako close. Tapos may mga kung sino-sino generals, kung sino-sino ganyan. Ako talaga, tapos nung una pa, nasa office ako, nasa Alimars ako. Tapos bigla lumabas sa dyaryo. Hoy, asawa mo ba to? Sabi ko, bakit? Hindi ka kumikibo, ganyan pala buhay mo. Hindi ka kumikibo, meron ka lang ganyang problema, ganyan. Anyway, inkomunikado siya, hindi ko siya makita noon. Basa ko na lang sa dyaryo. So, si Nico Akin kasama ko pa. Kahanap sa kanya, ayaw ituro kung nasaan. Sabi ni Nick, darling, let's go home. They're giving us the runaround. We cannot see him. They don't want to show him to us. So, sige, parang give up na kami. Tapos I learned he was in CSU, one of the most difficult grabbing detention center, CSU. Nakahanap ako ng contact doon. Tinawagan ko yung friend ko. Teka, sabi ko, kamag-anak siguro ito, yung commanding officer doon. It turns out, kamag-anak na siya. Ayun, nakita ko siya. Pero before that, he wanted me to go to his house. Yung commanding officer niya. So sabi niya, if you just tell me, or he tells me, or you tell me where Joma is, mamaya din release yan. Sabi ko, di ba may intelligence kayo? Sama ko, mama. Sabi niya, hindi ko alam mo sabihin mo na ngayon. Sabi ko, kung alam ko ba ito, masasabihin. Saka hindi ko alam. Hindi mo nagdidemo ka, nagpuprotesta ka sa kalye. Alam mo pala ba't yun, hindi mo alam. Tapos, dadabog na ako. Pa ako, ganyan sa sasahig. Pag uwi, sabi ni mama, huwag ka na nga pumunta na, nagdadabog-dabog ka pa, mamaya tulong ka rin. So, nakakainis siya kulit May nakita din na ando siya sa kaawa-awa, ando siya sa isang, malayo kami, doon lang ko sa labas ng building, doon siya sa bintana sa labas. So, sinulaan mo ba yung karanasan na yan? Hindi. Hindi. Siguro pag sobra-sobra ng mga hanggang sa lumipas na hindi ko na natulaan. Hindi. Gaano kadalas ka bumibisita noon? Diyos ko, maliit pa si Chris. Basta hanggat pwede kasi minsan biglang, I know visiting, ganyan, biglang ganyan. So pag meron,
Si mama magluluto na yan ng maramihan. Siyempre, hindi lang para sa isang tao, di ba? Siyempre, para sa lahat ng selda. So, marami yan. Kasirola. Si Chris, bit-bit ko yan. Kasi, minsan nagbubus lang ako. Pag uwi pa naman tulog, hindi, may bit-bit ako na bata, ng baby. May bit-bit pa ako ng laundry. Ay, hirap. Tapos tatawid pa ako sa EDSA, no? Gaano katotoo naman ang kwento na hindi tatanggapin ni Nick Joaquin ang National Artist Award kung hindi palalayain si Pete Lacaba? Well, actually, ang totoo yata niyan, it was Kitang Nakpil who suggested, hindi ko naalala kung sino talaga, who suggested to Nick, tanggapin mo muna bago ka humingi ng kondisyon. So, tinanggap niya muna right there and there on the stage. Kinausap niya si Marcos na kung pwede palayain itong mga friend ko ito. Oh. Yun, ang syempre, before that, di ba, nilalakad na namin para pirmahin. I was very sure na I had the right contact na at that time, by that time, the papers for his release were already for signature ni Marcos. Hindi lang na nasa-sign pa. Kasi, I can't believe na he would just be released without papers, di ba? Oh. Properly signed papers. So I think it was because the papers were ready na mas mabilis. Yun, the papers were in order. Kaya, na-release siya. After the request. Merong isang tulay yung batas militar nasa Cadena de Amor. Pero it's more of yung worry, stress, yung fear of what was going on during martial at night. Kasi EDSA kami, di ba? So, may mga army trucks. Minsan maririnig mo, army truck, alas ang tenga ko eh. And then minsan, makikita mo, parang may covered eh. You don't know what's inside. So, syempre, imagination mo all. Diba, parang hindi mo alam, pero parang alam mo. Iniisip ko naman, Mara, yung division ng public at saka ng private. At iniisip ko yung love poems, yung meron kang love poems kay Pete at yung love poems ni Pete sa inyo, na itong napaka-private na ito ay nagiging public sa tula. So meron ka bang tula, meron ba siyang tula sa iyo na gustong-gusto mo, o meron ka bang tula sa kanya na publish? Siguro, di ko alam eh. Meron siya mga buka mo. Meron siya mga tula na love poems. Ako po, natago niya yun eh. Nasa yun? Nasa ibang libro niya. Yung tula mo sa kanya? Hindi ko meron. Yakapin mo ako, lalaking matapang. Di ako naninibasid o ng puso na mamaslan. Halikan mo ako, lalaking marangal. Di ako nanginipsip ng luha at tugo. Kaba akong manananggal. Ang buhok ko'y stable. Ang balat ko'y sibilim ng gubat. Pero sa lamin ng aking mamata, ng liwanag ng araw, linaw ng dagat, sining ng buwan na inukit ang iyong laraw. Sa kamay ko, binti at paa, gumagapang ang mga ugat. Tila mga punong kahoy sa bundok na kumakapit sa lupa, sa bato, sa bangin. Ganyan kita aakayin, ganyan mo ako masasamdan. Hindi ako kutis porcelana, nakabilang sa 5 prettiest, ni sa 10 sexiest. Pero ang damit ko dahon at pilak,
Hindi ka mga kabaro. Ang ngipin ko'y perlas, ang papawis ang pagitan. Sa leeg at ibig, ang hingi galandan at matata. At ang salita ko ay bulong ng hangin, awit ng talon, katahimikan ng karera, ulubin ng bukay. Kapin mo ako, lalaking matapag. Likad mo ako, lalaking marangal. Ako ang dinunukitang pinay. Ako ang tinutugis ng dayuhan. Ako ang kailangan mo. Ako ang hanapin mo. Ako ang pinagmulan ng angkad matapos mamaya pa ang pinakahuling buhangin ng matinding lindol at bahay. Ako ang pinatututan sa iyo. Nawawala ko ng pagdya. Jump naman tayo. Na-mention mo yung kalong-kalong mo si Chris na nakasakay sa bus. Ano naman yung kwento mo bilang lola? Meron bang, masayang kwento bilang lola, na funny, nakakatawang kwento bilang lola? Ay, nako. Pag libre sila, pupunta yan dito. Kakalat yung mga laruan ko. Meron kasi ako laruan. Stop toys ko. Sabi ko, huwag niyo na iuwi. Dyan lang yan. Punta sila sa cabinet. Kukunin nila yung kung anong toys gusto nila doon. Sa akin yan. Tapos, pero ang maganda minsan, itong bonso napaka-advanced. May crush na. 4 years old. Ilang taon? 4 years old? Yes. Serena Indra. May crush na sa BTS. Si Jungkook. Tinatanong daw sa nanay niya, Mommy, how do you say I love you in Korean? Why? Sabi ng Mommy. Will you tell me that? No, it's not for you. To whom will you say that? To Jungkook. Sobra naman advanced to 4 years old lang. Sabagay ako 5 years old, may boyfriend. No, hindi ba naman? Mana sa'yo. So, stage naman niya, alam mo na, advanced stage. Oo. So, ito kasi napag-usapan ng pagiging lola. Ano naman ang thoughts mo about aging? As in, ganda ng lola ko poem. Wala lang. Wala ka na magagawa sa aging. Kung nakikita ko sa Pilipinas, aged crone. So pupunta lang tayo sa isa pang kwento. Babalikan ko lang sandali bago tayo magtapos. May mako-consider ka ba na naging mentor mo talaga sa pagsusulat? Mentor? Sa panahon na wala pang creative writing classes. Hindi ko na malala kung sino nasabi na pag gumagamit ka ng imagery, halimbawa, comparison, pag live din yung ano mo. Hindi yung sa, halimbawa, isang not living object, i-compare mo sa hindi daw ganon. Tapos si Roger Mangahas naman, may sinabing kailangan kunyari tumawag, gumawa, sumulat, hindi. Tumawag, ginawa, parang ganon. Parang may sinasabi siyang ganon. Tapos, si Pete naman, may husbandry. Kasi, alam mo naman tayo mga Pilipino, madalas mahina sa prepositions. So, noong una... ang prepositions mo? Kasi hirap ako sa prepositions, I admit naman. Pero hanggang sa masanay ka, practice naman di ba? Hanggang sa masanay ka, para sa Espanyol, yung mga articles, hanggang sa masanay ka, la, o el, las, los, hanggang sa masanay ka. Yun lang. Sino naman ang masasabi mong na-mentor mo?
na mentor ko, parang hindi yata ako karapat daw. Kami lang pala ni Luna yon. Natuto sa inyo. Hindi ako nagme-mentor eh. Unless siguro may humingi. Wala naman yata humingi na. Pa-workshop. Oo. So, pupunta ako sa huling tanong. Ano ang iyong one-line advice sa iyong younger self? My younger self? Diba? Oo. I mean myself? Oo, very boy abunda question. Ikaw, looking back at your whole life, kausap mo yung iyong 22-year-old self. Siguro, keep the creative fire burning. Oh, hindi ba naman? Parang siguro there is nothing wrong with being rebellious, no? Basta you don't oppress or make others suffer or whatever. Hindi ka nagnanakaw, hindi ka sinungaling. Minsan may hinahanap ako, hindi ko mahanap. Yun, interest ko lang, buhay ng tao.